Three of the hottest cruisers ngayon sa Pinas ang gagawa natin ng comparison. Tara, tingnan natin. Meron tayo ditong 2024 Kawasaki Eliminator 450 SE with 451cc 2-cylinder engine, 52 horsepower and 42.6 Nm of torque. 2023 Honda Rebel 500 with 471cc 2-cylinder, 46.9 horsepower and 43.2 Nm of torque. 2024 CF Moto 450 CLC with 449cc 2-cylinder, 40 horsepower and 42 Nm of torque. Although lahat sila ay cruiser, iba-iba sila ng karakteristik ng makina. Kagaya nitong Eliminator 450 ay merong 70mm bore by 58.6mm stroke, meaning over square engine siya. Mataas yung horsepower kapag mas malaki yung bore at mas mataas yung top speed. Rebel 500, meron siyang 67mm bore by 66.8mm stroke, meaning meron siyang almost over square engine. Mas mataas yung stroke niya, kaya meaning mas mataas yung torque and mas maganda yung acceleration, pero medyo magsasuffer ng konti yung top speed. 450 CLC, meron siyang 72mm bore by 55mm stroke. So meaning mas over square engine to, mas malaki yung piston size. Kaya resulting niya mas mataas yung RPM and mas mataas yung makukuha mong top speed. Pero yun nga, mas malakas sa gas. Yun yung disadvantage nun. Diba? Sabi nga nila, more top speed, more power, resulting to more gas. Pero nag-i-stand out si CLC sa makina kasi meron siyang double balanced shafts. So meaning mas balance yung makina niya dahil sa double balance shafts na yun. Kaya resulting to less vibration versus sa dalawa. Kaya kung long ride, talaga mas ma-appreciate mo siya kasi hindi masyado nanginginig yung handlebar mo tsaka yung foot peg mo. Even sa high RPM hanggang red line, mas smooth yung operation niya. Pagdating sa engine performance, ang may pinakamataas na horsepower ay si Eliminator 450 with 52 horsepower. Kaya ibibigay natin ito kay Eliminator 450. Pagdating naman sa brakes, lahat sila ay may single piston rear caliper. Sa front naman si Eliminator 450 ay meron 2 piston Nissin caliper. Rebel 500 ay meron ding 2 piston Nissin caliper na mas malaki ng konti kay Eliminator. And si CLC 450 ay merong 4 piston J1 radial caliper. So pag sinabing radial, dito yung kanyang mounting na comparable sa mga high performance sport bikes ginagamit sa mga racing, kaya mas maganda yung performance. Kaya pagdating sa brake performance, ibibigay natin to kay 450 CLC. Pagdating naman sa cooling system, makikita natin yung radiator ni Eliminator. Medyo malaki na rin. Pagdating naman kay Rebel 500, ayan, lumiit ang kanyang radiator. And pagdating naman kay CLC 450, napaka-pogi ng radiator niya kasi comparable na siya sa mga Harley. Pero syempre hindi kasing laki ng mga nasa Harley, pero mahaba siya, halos doble. Pa-vertical, doble yung laki niya. So, ang cooling system ay bibigay natin kay 450 CLC. When it comes to suspension, lahat sila ay may non-adjustable front forks. When it comes to rear shocks naman, ay merong 5-stage preload adjustment. Naka-dual shock. Si Rebel din ay naka-dual shock at merong 5-stage preload adjustment. So, ang naiiba si CLC dahil meron siyang monoshock at may threaded adjustment ng preload. So, meaning ng threaded, para siyang tornilyo, mas ma-fine adjust mo ang kanyang preload. Sa front forks naman ni Eliminator, yung inner tube niya ay nasa gitna lang. Dito, para siyang outer tube na itim. Pagdating naman kay Rebel, isang buo yung kanyang inner tube na conventional din. Pagdating naman kay CLC 450, nag-i-stand out siya ulit kasi meron siyang inverted front fork na ginagamit din ulit sa mga high performance big bikes. Kaya makikita natin, ito yung outer tube niya hanggang dito. At dito lang yung kanyang inner tube. At meron siyang protector ng inner tube para sa mga talsik ng bato. Ang purpose ng inverted forks ay para mas stable dahil mas mataba yung outer tube na nasa taas na kinakabitan ng mga triple clamps, which results to better and stable handling. Kaya pagdating sa suspension, ibibigay natin to kay CLC 450. Si Eliminator SE ay may kasama na siyang head cowling. Naka-LED, round headlights na rin siya. So tingnan natin yung itsura pag naka-open yung headlights niya. So, ganyan yung tsura niya. Malakas. Yung rear taillights din naman ay LED rin pero parang isang bulb lang sa likod. So, may pagka-classic yung datingan. Pag pinreno natin, ganyan yung tsura niya. Signal light naman ni Eliminator, looks familiar. So, para lang tong signal light ni ADB 160, ni CB 650R. So, universal ang kanyang signal light sa harap and ganoon din sa likod. Same din. Kay Rebel 500 naman, headlight niya ay 4 na projector. So, para sa akin, mas matapang tingnan. Mas modern yung datingan nito. Ayan, so, pag binrite mo siya, nasa ilalim. Projector yung
Bright niya. And napakaangas. Sobrang high-tech tingnan. Likod naman niya, mas marami siyang LED bulb. So para sa akin, mas modern din. At mas parang premium tingnan. Ayan ang itsura niya pag pumreno. Signal light. So napakaganda ng cortina ng signal light niya. Para sila ni CLC na naka-bullet type signal light. Kay 450 CLC naman, round headlights. Pero ang ganda ng DRL niya rito. Meron siyang parang mga teardrop dyan sa gilid or parang grill. Try natin. Yun. So, napaka high-tech. So, para sa akin high-tech din. Parang pares sila maganda ni Rebel. Taillight naman niya ay integrated. So, pag sinabing integrated, kasama na yung signal light dun sa taillight. So, try natin yung signal light niya. Ayan ang kanyang signal light. So, nasa gitna. Ang galing. Sobrang high-tech, no? Meron siyang hazard switch. Naka-bullet signal light din yung front ni CLC. Pero makikita natin dito, ang daming bulb. Kita na talaga na ginastosan kasi mas marami yung LED bulb to. Parang nakikita ko, meron siyang 7 LED bulbs. So pag napunding isa, marami ka pang spare. Tsaka parang mas daming visibility, di ba? Kasi mas malakas yung sigurado yung ilaw niyan dahil sa dami ng bulbs. So pagdating sa lighting system, mas nag-stand out sa akin si Rebel and si CLC. So ibibigay ko yung puntos para kay Rebel and CLC. Si Eliminator 450 ay merong 18-inch front and 16-inch rear wheels. Kaya noticeable talaga na mas malaki yung gulong niya. Kay Rebel naman ay meron siyang 16-inch front and 16-inch rear. Pero mas mataba yung tires niya. Parang siyang balloon tires. Si CLC naman ay same din na may 16-inch front and 16-inch rear wheel. And naka-balloon tires din siya. So kitang-kita na mataba talaga yung tires nito. Kaya for aesthetics, mas macho tingnan nung dalawa. Dahil nga kita nyo naman. Sobrang beefy. Parang maskulado yung front tire niya. Sa fuel tank naman, si Eliminator ay merong 13-liter fuel tank. And yung tank niya medyo flat at palapad. Si Rebel naman ang may pinakamaliit na fuel tank with 11.4 liters. And si CLC ang may pinakamalaki with 17.1 liter fuel tank. So when it comes to mileage, malaki difference ng size ng fuel tank ni CLC with 17 liters. Pero matipid sa gas, si Rebel. Siya yung may pinakamaliit na fuel tank. So pag kinalculate natin yan, hindi sila nagkakalayo na. So, para sa akin, it's a tie. When it comes to seat height naman, si Eliminator ang may pinakamataas with 28.9-inch seat height. So, yung riding position sa kanya, hindi sobrang upright kasi medyo naka-lean forward ako ng konti. Like, pag upright yung katawan ko, ito yung upright na position. Medyo malayo ng konti. Tapos yung foot peg niya, hindi siya sobrang nasa harapan. So medyo malapit siya ng konti sa seat mo. Hindi siya sobrang cruiser type na kagaya ng dalawa na nandito. Or kagaya ng mga Harley, di ba? Dito sa front. When it comes to the seat, quality, kita naman na meron siyang stitching dito. Perforated yung seat niya. Ang ganda ng contour ng shape niya. So para sa akin, goods na goods yung seat niya. Subukan na rin natin mag-backride kung kamusta maging backride kay Eliminator. So nakatulong po yung backrest na nilagay dito pero accessory to. Masarap yung backrest actually. Pero pagdating sa seat, sakto lang siya. Makakarating ka sa pupuntahan mo. Pero kung sobrang long ride, medyo maawa ka sa backride mo. Dahil matigas. At sobrang narrow po. Nakalabas yung pisngi ko dito. Seat height naman ni Rebel 500, one of the lowest seat height in the market with 27.1-inch seat height. And yung height natin is almost 5'5". So kita niyo naman pag tumayo ako, may space pa dito sa ilalim. So pag upo natin, yan, nakatupi pa yung tuhod natin. And yung foot peg niya, mas nasa harapan. Compare kay Eliminator, mas naka-forward to. Pero itong footrest na CNC na to, accessories na siya. Kaya mas comfortable yung pag-apak. Yung handlebar naman niya ay ganoon din. Medyo slightly lean forward tayo. Kasi pag straight body tayo, ito yung talagang upright na straight body. So parang same sila. Same sila ng layo ng handlebar ni Eliminator. Try naman natin maging backride kay Rebel 500. So mas maganda yung shape nung kay Rebel Unlike kay Eliminator, mas narrow. Ito, mas malapad ng konting-konti. Para sa akin, mas malayo mararating mo rito kung dito ka babackride kay Rebel 500. And ito, meron na rin siyang backrest. And again, this is an accessory. So maganda yung may backrest para kahit pa paano hindi mahulog yung backride mo kasi maliit na yung puan. Yung seat naman niya, maganda rin yung shape at mas premium yung shape kay Eliminator kasi makita mo naman to, ayun merong hangin sa gitna. Parang masyadong stretch out yung leather cover niya. Pero maganda yung foam niya at yung seat cover niya. Makapit din naman, premium. Seat height naman ni 450 CLC. Same din sila ng height ni Rebel with 27.1-inch
of seat height. Nakatupi pa rin ng konti yung tuhod natin. And actually, maganda rin yung seat nitong si CLC. Komportable rin siya. So kung makikita nyo yung handlebar ni CLC, medyo naka-point downwards. Kaya pag ergonomics natin, ito, same lang din sila ng layo actually. Pag upright ako, medyo same lang sila lahat ng layo. Pero kay CLC, mas niyuko nila ng konti. So siguro, part of the looks na nakiyuko naman yung style nito. Mas wide yung handlebar niya and komportable rin siya. Pagdating naman sa kanyang foot peg, siya may pinakamalayo na foot peg. So, pag umapak ako dito, yun, para na siyang comparable sa Harley na malalayo yung apakan. So, ito yung pinaka-mas relax sa tatlo. Pagdating sa foot placement, ngayon, subukan naman natin maging isang backride. Ito naman, wala siyang backrest. Ayun, medyo nakakatakot pala pag walang backrest. So, sa tingin ko, mas makakalayo-layo ka ng konti rito kung backride ka. Yung passenger foot peg naman ay meron ding rubber. So, maganda yan para sa comfort ng passenger para di siya dumulas. While kay Rebel, naka-aluminum lang yung foot peg. Mga parehas sa mga sport bike. Kay Eliminator naman, pabilog na parang parehas sa mga Pantra, pati yung sa Rider. Pabilog din. Reminds me of Barako NTMX. Check natin yung seat height ng CLC 450 kapag sinakyan ng isang 410. So, abot na abot ng dalawang paa, kaya lang medyo nakaangat ng konti. So, medyo semi-tiptoe. Pero kayang-kaya. Basta under 5 feet, kayang-kaya nyo to. Ngayon naman sa Eliminator 450. So, ayan. Abot pa rin naman. Very good sa mga lady riders to. Pero kita mo naman, tiptoe na siya. Pero kayang-kaya, di ba? So ngayon naman, try naman natin sa Rebel 500. Tapos try mo ilapit yung paa mo sa motor para makita natin kung kaya mo nang i-flat foot. So ito, kumusta? Ayun, flat foot na. Pero syempre, naka-riding shoes. Dahil pag naka-sinelas ka, syempre mas flat yun. Tsaka kita mo naman, confidence inspiring pag naka-riding shoes. When it comes to seat height, ang may lowest seat height ay si Rebel 500 and CLC with 27.1 inch. So kung ikaw ay hindi pinagpala sa height or nagsisimula ka pa lang mag-big bike at gusto mo ng confidence na hindi ka naka-tiptoe, below 5 foot ang height mo, kakayanin mo. So, ibibigay natin yung seat height dito. Pero, kung matangkad ka naman na rider at hindi mo kailangan ng sobrang babang seat height, maganda rin naman si Eliminator with 28.9 inch seat height. So, para sa akin, it's a tie. When it comes to back ride comfort, mas malapad ng konti yung seat ni CLC. Pero alam naman natin, pag ang cruiser ay hindi talaga siya comfortable para sa back ride dahil talaga maliliit yung upuan niya kasi more on aesthetics sila at saka ginawa to para pwedeng tanggalin para maging parang bobber look siya. So para sa akin, add-on na lang yung pillion seat nila at wala talagang comfortable para sa OBR sa kanilang tatlo. So it's a tie. When it comes to ignition, nasa right side yung ignition switch ni CLC 450. Ayun, makikita natin yung kanyang TFT display, 3.6 inch full color TFT. So napaka high-tech niyan at napaka premium. Pero ginawa pa rin nila siyang rounded para sa retro look. Tapos meron siyang ABS and traction control. So napaka classic. At ang nagustuhan ko pa dito is meron siyang RPM. May tachometer siya dito sa baba. Nagustuhan ko rin yung fuel cap niya. So chrome siya na may nakalagay na CF Moto Motorcycle 1989. So dito na-establish kasi ang CF Moto sa year na to. At kita nyo naman, very vintage yung dating ng fuel cap niya. So, para ma-open siya, kailang natin. Ayun. So, para ma-open siya, para ka nagbukas ng bote. Ganun yung tsura niya. Ang galing. Sa two-way, pwedeng pa left, pwedeng pa right yung pagsara sa kanya. Sa left side ng kanya ignition switch. And makita niyo yung display niya. Monochrome display lang siya at napakaliit ng display niya. Bilog siya pero binawasan pa dito. So, basic lang siya. Makikita niyo lang yung odometer, yung clock, yung speedometer, and gear indicator niya. Kay Eliminator naman ay very conventional yung kanyang ignition switch. Nandito lang sa harapan. Pero medyo mahirap siyang maabot kasi kita niyo naman kung lalagay ko yung kamay ko dito, di ba? Mahirap. Medyo crowded kasi sa part na to. May mga cables dito. Dito yung speedometer niya. So, yun. So, medyo may struggle. Naka-monochrome display din siya. Pero this time, mas marami-rami yung makikita natin na display niya. Meron siyang gear indicator, speedometer, meron siyang tachometer, yung RPM dito, meron siyang clock, meron siyang fuel gauge, and meron din siyang odometer, trip meter, average fuel consumption, range, and pwede ka rin mag-connect ng cellphone via Bluetooth. Yung fuel cap niya, same din sa mga ZX6R. So when it comes to electronics package, bibigay natin to kay 450 CLC. When it comes to weight, sa Eliminator ay merong 176 kilo wet weight. Yung haba naman niya ay 88.6 inches. Si Rebel 500 naman ay merong 187.7 kilo with 86.2 inches length. Si CLC naman ay merong
181 kilo wet weight, and 86.8 inch length. So when it comes to weight, ang may pinakamagaan ay si Eliminator with only 176 kilo wet weight. Sound check na tayo. Unahin natin si CLC 450. And yung sa looks ng pipe niya, naka-dual pipe siya. And sa itsura ng pipe niya, mukha na siyang aftermarket. Meron dito heat shield. And syempre, naka 270 degrees crankshaft to. Patry natin. Rebel 500 sound check. Mas tahimik. So yung pipe niya, simpleng-simple lang. Meron din naman siyang heat shield dito. Try natin. So dito, naka 180 degrees. Try natin yung red line. Yun, naririnig talaga natin yung vibration. Sound check naman kay Eliminator 450. So, para silang mabait. Sobrang disente. Pero mas galit yung makina ni Eliminator. Swing arm ni CLC 450. Meron siya sariling swing arm na rounded. Typical for a cruiser. Punta naman tayo sa swing arm ni Rebel 500. Tubular type siya. And ganda rin tingnan para sa isang cruiser. Pagdating naman kay Eliminator, parang ito lang yung swing arm ni Ninja 400, Ninja 500. Yung square type na conventional. Chain adjuster naman ni Rebel 500. Very premium eh. Sticker pa na parang Italian sticker dito. Maganda yung dulo. Silver finish yung dulo ng kanyang chain adjuster. Unique naman sa kanila si CLC dahil meron siyang belt drive. Ang ganda ng belt drive, comparable siya kay Harley Davidson. Hindi mo na kailangan linisin or ilubricate kada mababasa yung belt mo. So advantage nun, tahimik ang operation, less vibration, less maintenance kasi hindi mo na kailangan linisin and ilubricate. Pero advantage naman nung dalawa na naka-chain, mas mahaba ang lifespan ng chain compared sa belt. So, mas maaga ka magpapalit ng belt versus sa chain, pero less maintenance naman. So, overall, depends na rin sa inyo kung ano yung mas preferred nyo sa kanila. When it comes to branding and reliability, alam naman natin na ang Honda Rebel ay subok na. Nilabas to way back, I think, 2019. Meron na tayong Honda Rebel. So, it's already 5 years in the market and wala talaga siyang issue. Napakatibay ng motor na to. As well as the Eliminator 450, it's an all-new platform. Pero yung makina nito, ito rin yung makina ng Ninja 400 and Ninja 500 na nirevise lang kaya lumaki yung stroke niya and yung displacement niya. Pero, and again, subok na. Japanese quality in reliability kay Kawasaki and kay Honda. Siyempre, when it comes to branding and reliability, ibibigay natin to kay Honda and kay Kawasaki. But special mention kay CF Moto dahil ang 450 series niya, so far, wala tayo nagiging problema, tested na. And syempre, still on the testing phase pa rin tayo, pero so far, so good. Wala pa tayong nabalitaan na issue pagdating kay 450 series ni CF Moto. When it comes to price naman, ang pinakamahal dito is si Rebel 500 with an SRP of 399,000 pesos. And pangalawa naman, si Eliminator 450 SE with an SRP of 380,000. And yung sumunod sa kanya, yung standard version is only 360,000. So, ang difference lang nila, itong head cowling, yung cellphone charger, tsaka itong fork protector. And ang pinakamura natin, syempre yung pinakamalit na makina rito, si CLC with only 449cc. Ang presyo lang niya is 287,900. So, pagdating sa value for money, syempre, dami niyang features. Tapos, mas kakaiba yung sound niya kasi 270 degrees. So, it's very clear na pagdating sa value for money, ibibigay natin to kay 450 CLC. Conclusion, si Eliminator 450 ay alam naman natin, Kawasaki. And tried and tested engine, nagaling pa sa Ninja 400, tapos ngayon Ninja 500. At siya may pinakamataas na horsepower, siya may pinakamagaan. So, pinakamagandang handling. Dito tayo kay Eliminator, hindi rin masasayang yung pera nyo dito. Okay na okay siya para sa akin. Nag-enjoy ako gamitin to. Sa Rebel 500 naman, alam naman natin, Honda ang pinaka-premium sa lahat ng Japanese manufacturers. Kaya naman, yung SRP niya, siya yung may pinakamataas. Although, basic lang yung features and amenities niya. Siya naman yung may pinakamababang seat height. Although, siya yung may pinakamabigat na wet weight sa kanilang tatlo. So, dahil nga siya yung pinakamatagal na sa market, tried and tested, engine and basic electronics, wala kang magiging problema in the future. And so far, wala pa tayong nabalitaan na naging issue ng Rebel 500. Napakatibay na motor and napaka-reliable. Dito naman tayo sa 450 CLC. Siya yung pinakamura dahil doon siya yung pinaka-value for money dahil na rin sa dami ng kanyang
features, electronics, attention to detail. So halos lahat nasa kanya na. Pero syempre, when it comes to branding, alam naman natin CF Moto is made in China, so lamang silang dalawa. Pero depende na rin yon kung paano mo titignan, kung mas malawak ang isip mo, kung alam mo na yung nangyayari sa market ngayon, kung gaano ka tindi ang marketing at ang pag-i-improve ni CF Moto sa kanyang quality and reliability. Para sa akin bilang owner, meron akong Kawasaki, meron din akong Honda, at meron din akong CF Moto sa aking garahe. So, didepende na lang po yan sa inyong preference based sa lahat ng ating detailed comparison kung alin ang mas okay sa inyo kasi lahat naman sila talaga panalo. But just for fun, gumawa tayo ng point system para malaman natin kung sino sa kanila ang lalamang. So, ito yung total.